2 taon na ang nakalilipas, may lumapit na inhinyero sa akin noong break sa isang seminar. Tinanong niya ako, itinuturo mo ba sa mga kliyente mo ang paggamit ng mga nakatagong feature ng sasakyan nila? Wala akong alam sa tinutukoy niya. Sa loob ng 21 minuto, ipinakita niya ang mga feature ng sasakyan na hindi alam ng karamihan sa mga driver. Mga feature na para mas ligtas, mas matipid o mas komportable gamitin ang sasakyan sa araw-araw. Pero heto ang problema, ang feature na ito ay bihira mabanggit sa mga manual. Madalas hindi ito ipakita sa mga patalastas o ipaliwanag pagbili ng sasakyan. Kaya naman, marami sa mga may-ari ang hindi pa rin alam ang mga ito. Pag-uwi ko sa bahay, sinubukan ko ang bawat feature na ipinakita niya, gaya ng turo niya. Sa sumunod na 2 taon, sinubukan ko ang iba't ibang feature ng mga sasakyan mula sa iba't ibang manufacturer. Sa bawat pagkakataon, pareho ang nakita ko. Mga feature na kapakipakinabang sa mga mamahaling sasakyan pero hindi nagagamit ng mga may-ari dahil hindi nila alam na mayroon pala nito. Narito ang 10 feature na maaaring mayroon na ang iyong sasakyan, ngunit malamang na hindi mo pa nagagamit. Paalala lang, hindi lahat ng mga feature na ito ay available sa lahat ng sasakyan. Bodies bakiba ang mga ito depende sa tatak, modelo, taon at antas ng kagamitan. Magsimula tayo sa una, battery protection mode. May feature ang ilang modernong sasakyan para hindi agad maubos ang baterya kapag matagal itong hindi nagagamit. Nilulutas nito ang problema kung saan nananatiling bahagyang aktibo ang maraming electronic module kahit na nakahinto na ang sasakyan. Ang keyless entry, alarm, settings at multimedia system ay patuloy na kumukonsumo ng maliit na enerhiya. Kung iiwan mong hindi nagagamit ang sasakyan sa loob ng ilang araw o linggo, ang pagkonsumong ito ay maaaring magpahina ng malaki sa baterya. Sa ilang sasakyan, mayroong paraan upang pansamantalang bawasan ang aktibidad ng mga sistem na ito. Maaari itong maging setting sa onboard computer, function ng keyless entry o nakasaad sa manual ng sasakyan. Kung madalas kang bumiyahe o kung madalas nakaparada ang sasakyan at hindi nagagamit araw-araw, kapakipakinabang itong suriin. Pero tandaan, huwag na huwag susubukan ang anumang random na kombinasyon ng pindutan na nahanap mo lang sa internet. Basahin muna ang manual na tumutugma ng eksakto sa iyong sasakyan. Pangalawang function, advanced na pagpapakita ng temperatura at data ng makina. Sa maraming modernong sasakyan, hindi eksaktong temperatura ng makina ang ipinapakita ng dashboard gauge. Nagsisilbi itong simpleng indicator lamang. Kapag normal na ang temperatura ng makina, ang karayom ay halos hindi gumagalaw sa malawak na saklaw nito. Gayunpaman, mas alam ng computer ng sasakyan ang eksaktong temperatura ng coolant nang may katumpakan. Sa ilang modelo, makikita ang detalyadong impormasyon sa onboard computer, diagnostic screen o mga command ng manufacturer. Depende sa sasakyan, maaaring kasama rito ang temperatura ng coolant, boltahe ng baterya, temperatura ng transmission o intake air. Bakit ito kapakipakinabang? Mahalaga ang impormasyon para maintindihan ang nangyayari sa ilalim ng hood. Isipin mong humihila ka ng trailer sa mainit na araw. Kapag tumaas ang temperatura ng coolant, ang dagdag na impormasyon ay makakatulong para magbagal o huminto ka bago pa lumala ang sitwasyon. Ang mga datos na ito ay hindi kapalit ng tunay na diagnostic pero makakatulong ito sa pag-monitor sa sasakyan. Pangatlong function, ang tahimik na kumpirmasyon ng pag-lock. Maraming sasakyan na may remote control o keyless entry ang nagpapahintulot na i-lock ang kotse ng walang tunog. Napaka-praktikal nito kung nakatira ka sa apartment, umuuwi ng gabi o kung ipinaparada mo ang iyong sasakyan sa isang tahimik na kalye. Sa ilang modelo, baguhin lang ang isang setting sa menu ng sasakyan. Sa iba naman, ang particular na command sa remote control ay makakapagbago sa tunog. Maaari pa ring kumislap ang mga ilaw para sa lock confirmation habang nananatiling tahimik ang busina. Depende ang proseso sa sasakyan, pero ang maliit na function na ito ay mabilis na nagiging napaka-praktikal. Pang-apat na function, ang advanced display na idinisenyo para makatipid sa gasolina. Maraming modernong sasakyan ang may onboard computer na nagpapakita ng detalyadong impormasyon. May mga screen na nagbibigay daan para makita ang instant at average consumption, distansyang nalakbay at pagbabago ng konsumo sa biyahe. Kapakipakinabang ang instantanyong indikasyon dahil agad nitong ipinapakita ang epekto ng pag-accelerate, pag-akyat, mataas na bilis o maayos na pagmamaneho sa pagkonsumo. May mga sasakyang may sistema rin para sa matipid na pagmamaneho. Sinusuri nito ang iyong pag-accelerate, bilis at pagpreno. Ang layunin ay simple. Tulungan kang unti-unting baguhin ang iyong mga nakasanayan.
Ang maagang pag-anticipate, progresibong pag-accelerate at regular na bilis ay nakakatipid sa konsumo. Ikalima, pamamahala sa cold start. Hindi ito mano-manong ina-activate ng driver, kundi mga estratehiyang automatikong pinapatakbo ng sasakyan. Kapag pinaandar ang malamig na makina, mas malapot ang langis at kailangan ng oras para umikot ng maayos sa loob nito. Iba ang kondisyon ng pagtakbo nito kumpara sa makina na mainit na. Sa maraming modernong sasakyan, kusa ng inaangkop ng engine computer ang mga parameter para pamahalaan ito. Maaari nitong i-adjust ang idle speed, dami ng fuel na ini-inject, ignition, o ilang variable valve timing systems depende sa teknolohiyang ginagamit. Ang pinakamainam na gawin ay iwasan ang pagpilit ng malakas sa makina agad pagkatapos itong paandarin. Sa modernong sasakyan, hindi na kailangang painitin ang makina ng matagal habang nakahinto. Mas mainam na magmaneho agad ng dahan-dahan para unti-unting maabot ng makina ang tamang temperatura. Ika-6, ang diagnostic menu o built-in test. Maraming sasakyan ang may electronic system na kayang magsuri at mag-imbak ng impormasyon tungkol sa kanilang operasyon. Sa ilang modelo, naglaan ang manufacturer ng diagnostic menu o test mode na maa-access mula sa dashboard o screen. Ang paraan ng pag-access ay nag-iiba depende sa brand, modelo at taon ng sasakyan. Maaari itong magpakita ng impormasyon tungkol sa mga sensor, mag-test ng dashboard o mag-abiso ng anomalya. Ngunit mag-ingat, ang diagnostic menu na ito ay hindi kapalit ng isang tunay na electronic diagnostic. Minsan, limitado ang impormasyon at nangangailangan ng teknikal na kaalaman. Pero, ang function na ito ay nagbibigay ng unang sulyap kung inilaan ito ng manufacturer. Pangpito, ang automatikong pagbalik ng upuan at side mirror. Akala ng marami, ang memory function ay para lang sa pag-save ng posisyon. Gayunpaman, ang ilang sasakyang may electric memory seats ay nag-aalok ng mas advanced na mga function. Sa ilang modelo, ang susi o driver profile ay pwedeng i-link sa nakasave na posisyon. Pagkilala ng sasakyan sa profile, kusa ng babalik sa dati ang upuan at side mirrors. May feature din para sa madaling paglabas. Pagpatay ng makina, kusa ng aatras ang upuan para mas maluwag. Pagbalik mo sa sasakyan, kusa itong babalik sa iyong nakasave na posisyon. Siyempre, para lang ito sa mga sasakyang may ganitong feature. Kung may memory seats ang kotse mo, sulit na tingnan ang mga setting nito. Ikawalong function, ang emergency engine stop, napakahalaga nito pagdating sa aspeto ng kaligtasan. Isipin mo na lang kung may problemang elektroniko na nagdudulot ng hindi kontroladong pagbilis o kung hindi na tumutugon ng normal ang accelerator. Sa maraming sasakyang may start button, may paraan para patayin ang makina habang tumatakbo. Depende sa modelo, pindutin ng matagal ang start-to-stop button o sundin ang paraang itinakda ng manufacturer. Ang reaksyon ay depende sa sasakyan. Ang layunin ay mapatigil ang pagtakbo habang pinapanatili ang kontrol sa manibela at preno. Sa mga sasakyang may tradisyonal na susi, iba ang paraan at huwag hugutin ang susi sa ignition habang tumatakbo ang sasakyan. Nag-iiba ang mga sistema depende sa henerasyon ng sasakyan. Mahalagang malaman ang function na ito pero gamitin lang sa emergency at ayon sa rekomendasyon ng manufacturer. Pangsyam, ang advanced suspension settings. Sa mga sasakyang may electronically controlled suspension, kusa nitong ina-adjust ang lambot o tigas ng shock absorber base sa kondisyon ng pagmamaneho. Maaaring pumili ang driver ng mode gaya ng comfort, normal o sport habang automatikong ina-adjust ng system ang galaw ng mga shock absorber. Ang ilang high-end na sasakyan ay gumagamit ng iba't ibang sensor para patuloy na i-adjust ang suspension base sa kondisyon ng kalsada. Sa mga sopistikadong sistema, kayang gamitin ng sasakyan ang data mula sa camera, sensor o navigation para ma-anticipate ang mga lubak o hindi pantay na bahagi ng kalsada. Hindi lahat ng sasakyan ay may ganitong teknolohiya. Kung may electronically controlled suspension ang iyong sasakyan, subukan ang iba't ibang mode at setting. Baka magulat ka sa laki ng pagbabago sa takbo nito sa simpleng pag-adjust lang. Pang-10, ang automatikong paglilinis ng headlight. Ang ilang sasakyan ay may headlight washer system na automatikong naglilinis ng headlight. Lubhang kapaki-pakinabang ito kapag nadikitan ng putik, alikabok, asin o tilamsik mula sa kalsada. Depende sa sasakyan, kusa itong gumagana sa ilang kondisyon o kasabay ng windshield washer system. Sa ilang modelo, maaari ring i-adjust ang settings nito. Simple lang ang layunin, panatilihing malinis ang mga headlight para sa magandang visibility tuwing nagmamaneho sa gabi.
Ang mga napakaruming headlight ay nakakabawas sa liwanag, lalo na kapag basa ang kalsada o masama ang visibility. Nakakatulong ang regular na paglilinis sa kalidad ng ilaw at kaligtasan. Ano ang itinuturo nito tungkol sa disenyo ng modernong sasakyan? Ang nakakamangha, marami sa mga function na ito ay idinisenyo para sa mga tiyak na problema. Hindi lamang ito mga gadget na pampaganda. Ang battery management ay epektibong pumipigil sa pagka-drain ng baterya habang nakaparada ang sasakyan. May temperature monitoring din para mas mabantayan ang mekanikal na kondisyon at diagnostic menu para sa mahahalagang impormasyon ng sasakyan. Napakahalaga ng mga safety features kapag may mga hindi inaasahang sitwasyon at malaki rin ang tulong ng fuel-efficient systems sa pagbabago ng ating driving habits. Nakakagulat na ang ilan sa mga ito ay nasa sasakyan mo na pala at gumagana ng maayos, hindi mo lang alam. Tandaan lang ang isang mahalagang tuntunin. Huwag na huwag mong ipagpapalagay na pare-pareho ang paraan ng paggana nito sa lahat ng sasakyan. Ang isang function sa isang modelo ay maaaring wala sa iba o kailangang i-activate sa ibang paraan. Bago sumubok ng mga pindutan o magbago ng setting, laging tingnan ang dokumentasyon ng iyong sasakyan. Maglaan ng oras para galugarin ang mga menu at setting. Baka may mga function kang matuklasan na hindi mo pa nagagamit noon pa man.